this will help the Filipino people decide on who really is to be supported as the next president of the Philippines, no? Kasi, of course, ang gusto natin presidente na may maayos na direksyon para sa ating bansa at para sa lahat ng mga Pilipino. Pre-election preferences by 2028 presidential elections. Number 1 si Sara with 29.1%. Sa palagay ko, nawawala na yung galit ng taong bayan sa impeachment. Sa sistema ng naratibo, panalo-panalo ang mga Duterte. Hindi ko kailangan maging totoo, kailangan lang magmukhang totoo. Okay, mga kutsero, mukhang yung ningas ng impeachment ay unti-unti nang nawawala. Bakit? Kasi nagkaroon ng pagtaas sa numero ni Sara Duterte sa kanyang performance rating. 50% ang kanyang performance rating ngayon, guys. Mukhang happy na naman ang mga tao kay Sara Duterte, kahit na corrupt. Ayan. WR numero poll, Sara Duterte performance rating up, at kay PBBM naman ay steady. Yung kay PBBM kasi, alam niyo naman, for the longest time, yung rating niya is steady lang. Aangat siya ng 1 point, bababa siya ng 1 point, 2 points, aangat ulit, bababa, aangat, bababa. So, ganun lang. Kumbaga, parang heartbeat. May pulso lang siya ng ganun. Pulso, ganun. Kay Sara has been in a long slump until itong WR numero na nagkaroon nga ng pagtaas sa kanyang survey. Vice President Sara Duterte's latest performance rating and prospects for 2028 presidential elections remain rosy despite the controversy surrounding her family and office. A WR numero research poll from March 31 to April 7 suggests, maganda raw ang kanyang mga numero ngayon, sabi ni ABS-CBN. Puntaan ngayon natin yung survey. WR numero research, Public Opinion Monitor. Views on the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ano daw ba ang palagay ng mga tao na sinurvey nila tungkol sa impeachment ni Sara Duterte? Filipinos are generally split in their opinion with regard to the House of Representatives impeachment of Vice President Sara Duterte and the Senate's possible courses of action on the case. Among the living former presidents and vice presidents, former President Rodrigo Duterte was named the most preferred mediator of the ongoing political conflict in the country. Makes sense naman yun. Itong pagdidistab para matigil yan. Sino ba dapat pumagitan? Siyempre si Digong. Siya yung utak niyan eh. Wala namang wala namang ibang utak dyan eh. Oo, si Digong lang naman. So, buti nga na, wala na yan eh. Anyway, ito yung sa impeachment. Ilan yan? 7.5 plus 39.2. Tingnan natin. 7.5 plus 39.2 plus 20%. 63% ng Pilipino. 64% ang nagdi-disagree sa naganap na impeachment. Tumaso ito. Before, it is 49, sa ibang survey firms kasi ito SWS. 49% of Filipinos, 51% of Filipinos ay pabor sa impeachment. Tapos konti lang yung anti-impeachment. Pero dito sa survey ni WR numero, mas marami yung kontra sa impeachment. Laki ng diferensya, di ba? Ano pa? Ano pa yung resulta dito? Yung mga gustong mai-acquit si Sara Duterte, eto nasa taas, acquit, dapat mapawalang sala si Sara Duterte sa impeachment ay 34%. Dami, no? Ang pro-conviction, mga kutsero, 23%. Pre-election preferences by 2028 presidential elections, number 1 si Sara with 29.1%. So, mga kutsero, ako, sa palagay ko, nawawala na yung galit ng taong bayan sa impeachment. So, dito sa sistema ng ng naratibo, panalo-panalo ang mga Duterte. It doesn't have to be true, it just has to look true. Hindi ko kailangan maging totoo, kailangan lang magmukhang totoo. It just has to have a semblance of truth. Kasi yun lang naman ang kayang arukin ng mga Pilipino. Nakaka-insulto man pakinggan, pero tinan yung ginawa ng Duterte. Yan lang kasimple yun. Kaya nasabi ko, I think the administration is overthinking the approach para labanan ng fake news. Kahit gaano pa katotoo yung aking ebidensya, hindi ho yan malalaman ng taong bayan kung hindi kakalat. At doon ho epektibo ang troll farms. Kaya nga sinabi ko rin kanina, dapat magkaroon na ng truth farms. Kung may troll farms ang DDMs, kailangan may truth farms naman ang administrasyon. Nagkakalat ng magandang balita. Kasi mga kutsero,
Ano ho ba ang nagpanalo kay Digong? Troll farms. Ano yung nagsiguro na maganda ang imahe ni Digong nung siya ay Pangulo? Troll farms. Ano ngayon ang ginagamit niya para i-destabilize ang gobyerno? Troll farms. It's the same strategy for the past 6, 7, 8 years or 9 years. It's the same strategy. And the administration has to start waking up to that fact. Dahil kung hindi, kakainin kayo ng buhay sa 2028. So, dalawa lang ang pwedeng gawin ng pilit ng gobyerno dyan. Either, you fight fire with fire, tulad ng sinabi ko kanina, na para sa akin, mas prefer ko yun. Or, you legislate, gawin mong batas na bawal ang troll farms. That's it. That's all you can do. Wala kayo pa pwedeng gawin. That's it. Or, the third option is itong impeachment mismo. Para mapigilan niyo yung panalo ni Sara, impeach nyo siya. I-convict nyo siya doon sa kanyang sa mga ina-allege sa kanya. Yun naman ang hope ni Congresswoman Jerbil Luistro. Ito yung sinabi niya. Ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Pag-aresto at pag-surrender ng mga otoridad sa International Criminal Court o ICC sa ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity bunsod ng anti-drug war. Pinakamalalaking kontrobersya itong kinakaharap ng pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, nananatiling nangunguna si VP Sara sa pre-election preferences para sa 2028 presidential elections. Batay sa WR Numero Research Poll, mula March 31 hanggang April 7, 2025, 30.2% sa mahigit 1,800 adults ang iboboto ang vice-presidente sa pagkapangulo. Naniniwala naman ang isang House prosecutor na makatutulong sa pagdedesisyon ng publiko para sa 2028 presidential elections ang isasagawang impeachment trial ni VP Sara. Well, this will help the Filipino people decide on who really is to be supported as the next president of the Philippines, no? Kasi, of course, ang gusto natin presidente na may maayos na direksyon para sa ating bansa at para sa lahat ng mga Pilipino. Kahit nangunguna sa 2028 presidential poll, si VP Sara dapat pa ring matuloy ang paglilitis. 7 articles of impeachment ang inihain ng Kamara sa Senado laban sa Vice-Presidente noong February 2025. Sa July 30 pa, inaasahang mag-uumpisa ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Samantala, lumabas din sa WR Numero Poll na 90.3% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat na harapin ni VP Sara ang impeachment trial. Sa kabila nito, 50% naman ang performance assessment ng publiko sa pangalawang Pangulo. Tignan nyo yung disconnect doon sa survey. 90% ng mga Pilipino gusto dumaan sa impeachment trial si Sara Duterte. Pero, doon sa lahat ng sinurvey, 50% ang kanyang performance ratings. May disconnect, di ba? Hindi siya match. Saan mo ngayon i-attribute yan? 90% ng Pilipino na sinurvey, gusto nila, sa puso nila, alam nila na may ginawang masama si Sara Duterte. Kailangan siyang dumaan sa litis. Pero dahil sa propagandang naririnig nila sa mga troll farms, iniisip nila, ay maayos si Sara Duterte kasi sabi sa Facebook page ito, sabi nitong vlogger ito, sabi nitong ganyan-ganyan. Maayos si Sara Duterte. Oo, maayos. Kaya okay naman siya. 50%. In the battle for narrative, talo ang administrasyon.